What's up mga kababayan? Your stepmothers here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kung natandaan nyo, sinabi ni VP Sara noon sa isang press conference na itong sina Riza Ontiveros, Raul Manuel at Franz Castro may dalawang boss, no? Na isang babae at isang lalaki. At wala nang iba yun mga kababayan kundi sina Tambalos Romualdez at Liza Butad. Na ngayon mga kababayan, binuking ni Ka Eric ang balitang nag-meeting kagabi itong sinatang Baliza Bonget kasama ang makakaliwang grupo na si Franz, Raul at Risa, dagdag pa ang mga rebelding kasama nila na magbabantay sila di umano sa impeachment na inihain nila kay VP Sara Duterte. Grabe naman yan. Na ang game plan nila mga kababayan maghuhugas kamay, no? Itong sinatang Baliza Bonget, ngunit sila talaga ang magmamaniobra. Matuloy lamang itong pagpapatalsik sa posisyon kay VP Sara na di umano babayaran, no? Itong sina Risa, Franz at Raul at mga kasamahan nilang Dilawan, Pinklawan at mga rebelde na sila magfo-front, no? Guguluhin palalo ang issue patungkol sa mga Duterte. Grabe naman talaga. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman mga kababayan, payag po ba kayo na ganun-ganun na lang kanilang gagawin? Na tama nga ang ating hinala na maghuhugas kamay ang mga ito at pakuwari walang pakialam itong si Bongit sa ginagawang impeachment at may pabali-balita pang text message sa mga kongreso pero hindi naman talaga totoo. Kung kaya naman lalo pa nating galingan na protektahan ang ating vice presidente lalo na't lumevel up ang game plan nitong bangag admin na nakikisapakat na nga sa mga dilawan pinklawan at sa mga rebelding grupo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Nag-react po ang Executive Secretary ng Pangulong Marcos Jr. na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Dati po itong Chief Justice ng ating Korte Suprema. At ang sabi niya, wala pong pakialam at hindi nanggaling daw sa utos ni Marcos o ni Pangulong Marcos Jr. na boss niya ang pagkakaroon ng complaints of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain po kahapon sa House of Representatives ng mga grupong hilaw na komunista sa sulsol ng mga bulok na teroristang komunistang CPP, NPA, NDF at pati na rin po sa mga surviving opportunist at mga walang kabuluhan na mga politiko na nanggaling sa Dilawan Pinklawan na grupo ng survivors nila like Laila de Lima, Chel Jokno at ang iba pang kasamahan nila. So nag-deny kaagad po ang Malacanang. Hugas kamay dito si Lucas Bersamin at ang sabi niya wala kaming kinalaman dyan. O bakit defensive? Yun ang tanong ng mamamayan. Bakit itinuro ba kayo? Hindi naman di ba? At nagbigay tayo ng ating kuro-kuro na bagamat mayroong pahayag si Pangulong Marcos Jr. doon sa hindi niya sinusuportahan ang anumang inisyatiba na magkaroon ng formal complaints of impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, pero walang categorical declaration si Martin Romualdez, di ba? Nagmeeting kagabi at sila ngayon ay nagbabantay sa kung ano na ang kaganapan dito sa mga development na ito. At ngayong umaga, mga kababayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na masundan natin ang pahayag ng Malacanang Group ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At ano po ang sinabi niya? Naguhugas kamay siya, no? Dinideny niya at ang pagkakaroon ng kanyang pahayag ay ang tono o ang tenor ay defensive, no? Parang nagtatanggol sila kaagad ng sarili nila na wala pa namang nag-aakusa sa kanila. O ngayon, ibig sabihin, pag pumiyok, parang totoong guilty. Na sa likod nito, bagamat may sinasabi si Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at hindi niya i-endorse na gawin yan sa House of Representatives ang ganitong hakbang na mapangwasak at isang political design of conspiracy and demolition job laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte, iba ang nangyayari on the ground. Iba ang nagaganap. Kaya tayo nag-live ngayon para makita natin na there is a pattern na may nag-deny pero may nagmamaniobra. Deny and maneuver. Ito nakikita natin kasi kung totoo na hindi sila involved, sila Marcos Jr. at kontrolado niyang sitwasyon niya sa kanyang pinsan, edi dapat sinabihan niya, ibasura niyo yan. Bakit denial ang statement? Bakit hindi outright rejection, outright junking ng inisyatiba ng mga bulok na elemento na pumasok dito sa Tactical Alliance kay Martin Romualdez? At the same time, kinokonsinti din ni Marcos at ni Lisa Araneta dahil nakikinabang sila sapagkat hindi sila napupuruhan
ng Agree ba kayo dun sa winikan ni Ka Eric, mga kababayan, na isa lang tong tactics, no, upang maghugas kamay itong sina Liza Bongit. So ibig sabihin, totoo ang balita na huwag tayo magpaniwala dito sa text message ni Bongit sa mga kongreso na itigil ang impeachment kay VP Sara, no? Sabi na nga ba, mga kababayan, drama effect lamang nila ito nang hindi sila masisi at nagmamaniobra sila patalikod. Grabe talaga. atake ng CPP, NPA, NDF against them. So, nakakaduda at nakakapaghalata tayo na there is a pattern of the game plan of deny and then postura na walang alam at hindi nakikialam, samantalang tuloy-tuloy ang ground maneuver. Exactly the way we are observing things right now na nagkakaroon ng paglinaw o pagliwanag sa kung ano talaga ang pakikipagsabwatan na ito. Okay. Number 2. Ang title ng ating live ngayon ay sinubukan nating maipaliwanag. Ano ba ang tinatawag talaga na tactical alliance? Ano ba ang tinatawag na limited na mabutihan at pakikipag-ugnayan ng traditional na mga politiko like Martin Romualdez, including si Marcos, dito sa mga traditional naman na kalaban ng gobyerno at subalit nakakapagpuslit ng maniobra na makapagpostura sila as if they are part of the government. Yung taktika ng join the government to destroy the government from within. Make people believe that you are for democracy and use democracy to destroy democracy. Yun pong classic tactics ng revolutionary dual tactics, no? Dalawahang mukhang taktika ng pagkukunwari ng mga komunista at mga kapariho nilang hilaw na komunista. Itong grupo ng akbayan. Mapagkunwari ang mga ito. Ang overall objective agenda nila ay pabagsakin ng gobyerno. Mag-agaw ng kapangyarihan sa pamahalaan at pagharian ang ating buong bayan at buong lipunan sa ilalim ng kanilang agenda na mabuo ang paghaharing sosyalista hanggang sa papunta sa komunista na paghahari. Diyan po ang objective sa pangmatagalan. Pero dahil mahina pa po sila at the immediate at the onset, sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na pag-ikot at pagkutkot papunta sa objective na yan. At isa dyan ay ang paggamit ng mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF at ganon din po ng kanilang mga hilaw na kaalyadong komunistang mapagpanggap itong grupo nila Hontiveros at ng Akbayan Group. Ang ginagamit nila ay ang tinatawag nilang tactical alliance, which is essentially isang oportunistang pakikipagsabwatan sa isang paksyon ng political force na dominante sa isang takdang panahon sa paghawak ng kontrol sa kapangyarihan at pundo ng bayan at pamahalaan. At this point in time, ang dominant figure dyan ay ang Marcos Romualdez. At nakita natin na mas malambot at mas madali nilang gamitin ang tinatawag ko kanina na dual tactics o dalawahang maskara ng mukha ng pagkukunwari at ito ay ilusot nila in the guise of tactical alliance. Iyan po ang nakikita natin ngayon na hindi na ipapaliwanag sa taong bayan. Ang pakikipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF at mga kakutsaba nilang mga hilaw na komunistang may parehong layunin din para pabagsakin ang gobyerno at mga oportunistang politiko mula sa mga surviving groups ng Dilawan Pinklawan politics like Dilima and Jokno, Trillanes and Hontiveros. Isa itong taktika ni Marcos sana at ni Romualdez na instead na sa kanila mapokus, ang atake ng mga traditional na mga kalaban nila ay hihilutin nila at bibilhin nila ang operations of tactical activities nito para hindi mapunta sa kanila ang focus bagkos dito sa kakompetensya nilang Duterte political faction. At dahil mas malakas ang loob ng Duterte political group upang labanan at durugin ang CPP, NPA, NDF at mga agenda nila, pati na itong mga bulok at kurakot na politiko na binabanggit natin, mas delikado para sa CPP, NPA, NDF at para sa mga komunistang hilaw at oportunistang mga politiko na mananumbalik at maghari muli ang kind of Duterte brand of leadership at paghawak at pagkontrol ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. So, tactically, dahil mahina at wala namang direktang pagbira si Marcos sa kanila at nagagamit pa nila si Martin Romualdez at ang Kongreso para makakuha ng pondo, pabor at benepisyo habang hindi pa sila malakas, nakipagsabwatan sila. Dito, sa kay Martin Romualdez at kinokonsente nila Marcos at Lisa Araneta sapagkat they are benefiting from this. Ito'y isang malinaw na pangingibabaw ng makitid na personal na interes na manatili at mangunyapit at magkonsentra sa poder lagpas pa sa tinatakda ng batas sa 2028 at dahil takot sila na magkaroon ng maraming mga kritisismo at mga grupong babatiko sa kanila, pinagtipon-tipon nila at sinakluban ang mga grupong ito na iisa lang ang layunin, makakuha ng pondo at pera at maka-access sa programa at mga proyekto upang magamit nila
sa kanilang pagbabangon ng mga organisasyon nila na hindi nila kayang gawin laban sa mga Duterte. Gets niyo na? So ito po ang ibig nating sabihin, napakadelikado. Kapag hindi natin ipaliwanag na apat ang taktika ng CPP, NPA, NDF bilang isa sa may mga karanasan Grabe kung paano talaga. gawin ang tinatawag na infiltration of the government in the bureaucracy. Yung binabanggit ko kanina mga kababayan na they want to appear it to the people, to make it appear to the people that they are joining the government, but actually they are destroying the government by joining it so that they can influence and they can create subversive and instigators actions within the bureaucracy the way they are doing that now in House of Tambaluslos. So that's the number one purpose, infiltrate the government. Grabe no mga kababayan, talagang gagawin nila ang lahat para mapabagsak ang mga Duterte, partikular na nga itong si VP Sara at maupo itong si Tambalos Romualdez. Ang kakapal naman talaga ng pagmumukha ng mga ito, no? Napapayag po ba kayo nun mga kababayan na ganun-ganun na lamang patalsikin ang ating Vice Presidente at gagamitin pa ang mga rebeldeng grupo para maghugas kamay itong bangag na administrasyon na siyang utak ng pagpapatalsik sa pwesto sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. And later on destroy the government so that build ang maitayo nila ang kanilang sariling komunistang agenda kapag mahina na ang ating gobyerno at babagsak ito. Number 2, join the government in order to appear that you are pro-people and you are democratic, na hindi ka involved sa terorismo. That is a classic example of dual tactics. Make your enemy believe na ikaw ay hindi involved sa pagpapabagsak sa kanya, subalit ikaw pala ay kabahagi sa pangmatagalang aksyon na hihilain ang buong lipunan at bayan at ilulugmok mo ito sa agenda ng komunismo kapag lumakas ang inyong kilusan. Yan ang pangalawang agenda nila. Ang maka-access sa mga impormasyon, pundo at poder sa loob ng gobyerno, not because they want to cooperate with the government, but rather they want to attack and destroy the government from within. And then they will make it appear na sila ay mga demokratikong puwersa at hindi mga komunista. Use democracy to destroy democracy. Join the government in order to destroy the government. Ito pong ginagawa ngayon nila ng akbayan, ng mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, mga party list nila. Iisa po ang template at playbook nila. Yung pakikipagsabwatan sa isang mahinang paksyon ng political ruling system which is now the Marcos Romualdez at i-isolate nila ang mga malalakas na threat sa kanilang pag-exist at bumabangga sa kanila ang mga Duterte political faction. Ang tawag sa pangatlong interes na yan sa delikadong alyansa na ito na ginagawa ni Marcos na hindi nila naintindihan ay ang narrowing down of targets. Pinapakipot ng CPP, NPA, NDF ang kanilang target. Hindi nila binibira kaagad ang Marcos Romualdez sapagkat napapakinabangan nila. Nagagamit nila sa poder, pondo at proyekto at programa at ang kanilang binibira itong kalaban na political faction ng Marcos Romualdez na siyang pinakamalakas nilang threat kapag ito'y manumbalik ang Duterte political group na ngayon ay lalo pang lumakas kapag at lalakas pa kapag ang Vice Presidente na si Sara Duterte ang maupo at maluklok sa kapangyarihan sa 2028. At kapag umalis si Mr. Marcos, si Sara Duterte ang papalit sa kanya by way of constitutional transition of power. So klaro tayo, kailangan nilang i-narrow down ang target. Kailangan nilang pakitirin at fokusan ang target na siyang pinakamalakas upang hindi sila mapuruhan at gagamitin nilang pag-uumpugin ang dalawang paksyon na ito upang makasakay sila. Ang tawag dyan ay lagaring hapon. Kunwari ay naglalagari sila pabor sa mga Marcos at kalaban sa mga Duterte pero naglalagari din sila sa agenda nila na mag-umpugan at mag-untugan ng ulo ang political faction ng Marcos Romualdez versus na Duterte kasi nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng political conflict, nagkakaroon ng political crisis at pwedeng humantong sa pagsambulat ng krisis sa ekonomiya at kabuhayan. And anything under heaven in chaos is always favorable to the revolution. Ayun, klaro ha? Ibig sabihin, ito talagang gusto nila kaguluhan. At para hindi sila mahalata, ay pumapasok sila doon sa narrowing down of targets. Ayun. At ang pang-apat na delikado dito ay ang splitting the ranks. Ibig sabihin, hinahati-hati nila ang iba't ibang puwersang politikal at pati ang mga puwersa sa loob ng gobyerno upang ito'y pag-away-awayin. Ang tawag dyan ay splitting the ranks. Yan po ang hindi na nakikita nila Martin Romualdez na sakaling lumakas itong CPP, NPA, NDF at sakaling mamayagpag itong mga dilawan na kaalyado ng mga hilaw na komunista sa grupo ng Akbayan at mga grupo ng Pinklawan-Dilawan, ang hihina dito ay buong gobyerno. At kapag mahina ang gobyerno at nag-aaway-away ang leaders nito at nag-uumpugang parang mga magkatunggaling bato ng puwersa ang mga mayor na puwersang political which is now Marcos Romualdez and Sara Duterte, Rodrigo Duterte and their allies, ang resulta po niyan
ay magkakaroon ng stagnation or distraction and derailment. Madidiskaril at pwedeng ma-stagnate at pwede pong ma-offline ang direksyon ng gobyerno upang bigyan ng solusyon at lutasin ang mga immediate problems ng mga mamamayang Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang hindi na mapigilan na pagiging celebrity ni VP Inday Sara sa buong mundo. Sikat na siya ngayon dahil laman siya ng balita sa iba't ibang bansa. Ang una kong natungayan yung BBC London. Tapos sa India, sa Wayon, sa US, sa Australia, Canada. Ito ngayon, i-share ko sa inyo, Bloomberg sa US and then sa TDR Global News, pinag-uusapan si VP Inday Sara. Grabe, usually ang mga sumisikat lang, mga presidente, ang busy, tahimik. Ito ngayon, dahil sa panggigipit nila sa agila ng Davao, wala na, hindi na mapigilan. Celebrity, si VP Inday Sara sa buong mundo. Unahin natin itong Bloomberg opinion. Title is, Manila can't afford to get distracted by Marcos Duterte feud. Yan ang title. What a saga it has unfolded. So far, the markets have not necessarily been too shaken, but it's definitely captured the tabloids. As far as political feuds go, this one is pretty spectacular. What has stood out to you, obviously? For me, it's just how much the Dutertes have been determined to insert themselves into the political discourse around Filipino politics. I mean, you know, for Sarah Duterte to say that she had thought of beheading the president, that she wanted to dig up his father's body and throw him into the sea, and that, of course, as you noted, Rodrigo Duterte, the former president, saying the military should sort this out. I mean, all of this is incredibly inflammatory language. We knew that this political marriage of convenience between the Dutertes and the Marcoses wouldn't last, but I don't think anyone expected it to blow up in such extraordinary fashion. Okay, sabi niya, we know that this political convenience between Marcos and Duterte would not last long. Ako, ang aking pag-asa, ang aking paniniwala, tatagal ng 6 na taon eh. Kasi ang ganda yung samahan nila nung una. Kaya punong-puno ako ng pag-asa. Ang sweet nila nung una, yung sweet na mag-asawa. Kasi ang ganda yung chemistry nila nung campaign period. Yung pala, meron nang nangyayari. Yung mga binubulgar ni VP Sara ngayon na itong si Romualdez, nagre-reklamo, ang First Lady, kung ano, wala na, meron na pala. Nung campaign period pa lang. So, ito, foreign media, alam nila hindi magtatagal, but nabigla sila dahil masyadong maagang pumutok yung samahan. So what's at risk then for the Philippines with that level of domestic infighting? Because as Steve was saying, that the market reaction is kind of muted right now, but it sounds like the country does have a pretty long list of problems to focus on. That's right, and I think under President Marcos, the Philippines Pati sila, napansin nila, the Philippines has a lot of problems to focus on. Ano yung mga problema na dapat pagtuunan ng pansin? So, number 1, inflation. Hindi mapigilan na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kakulangan sa trabaho. Tumataas na poverty rate. Tumataas na hunger rate. Ang daming mga magsasaka, kawawa. Fishermen, ganun din. Corruption. Smuggling. Ang daming problema. Kaya tama si Pangulong Marcos Jr., sana totoo yung kanyang panawagan ba, yung sabi niya na huwag nyo nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Ang gandang pakinggan, kaya lang, nag-alanganin na ako. Parang drama lang ata yun. Para lang hugas kamay na hindi siya ang may pakana. Pinapatigil niya, kaya lang hindi naman siya pinakinggan. Tuloy pa rin ang impeachment. Anong ibig sabihin? Correct. So, ang dami nating problema na dapat Kaya nga wika ni Ka Eric, huwag tayong magpaniwala sa ganitong strategiya ng mga bangag na nagugas kamay lamang ang mga ito pero gagamitin talaga itong mga rebelding grupo, no? pagtuunan ng pansin.
it's found itself in a pretty good place, both domestically and foreign policy-wise. President Marcos has moved the country to be on a much more stable footing with the US, which is a key treaty ally, and that has allowed him to then push back more firmly against China in its incursions into the South China Sea. So all of this, this focus and this discipline that Marcos has had in dealing with these external threats could be sidelined somewhat by all this domestic political drama. So where does this saga go next? I'm seeing a headline crossing this saying that police investigation has been moved tentatively to December 11th. I guess that's the next date to circle. But how does this play out, do you expect? Well, Sarah Duterte is under investigation from several government agencies. Her father, of course, is under investigation from a parliamentary inquiry over his so-called drug war. So alam nila yung minomonitor nila yung kaliwat kanan na investigasyon ng tatay, ang anak, iniimbestigahan, drug war, to confidential funds. So minomonitor nila. So yan, nababalita sa ibang mundo yung political crisis o kaguluhan sa bansa. O ano ngayon? Meron bang ma-attract natin na foreign direct investment dahil dito? Kaya again, tama sana yung kagustuhan ng Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment. Kaya lang, tinuloy pa rin. Ibig sabihin, hindi na nila pinapakinggan ng Pangulo. At tapos, hugas kamay naman ng Pangulo, sabi niya na wala na kaming magawa. Very clear yung unambiguous. Ang mensahe ng Presidente na huwag ituloy. Tinuloy pa rin nila, wala kaming magagawa. Something like that. Okay, punta naman tayo sa isang global news naman ito. Philippine political crisis. Political rivalries can lead to strange and dramatic moments as adversaries jockey for influence, trying to knock their opponents down whilst bolstering their own positions. But in what's perhaps the world's most dramatic ongoing political rivalry, the Vice President of the Philippines recently said that she asked an assassin to kill the president, his wife. The most dramatic political rivalry in the world. Ayan na, yung pahayag ng Vice Presidente na kung igurgur ako, naka-ready na ang gugurgur din sa inyo. Ayun, pinick up ng buong mundo na, kaya most dramatic political rivalry in the world. Yun na po. And the Speaker of the House of Representatives, if she herself is killed, warning that it wasn't a joke. The comments, which she has since tried to walk back on, form part of a bitter feud between two powerful political dynasties that occupy the Philippines' two top offices. So in this video, we're going to explain the crisis at the heart of the Philippine government, why the President and Vice President have so dramatically fallen out, and what it means going forwards. So yan, pinaliwanag paano nagsimula ang unit team, and then paano na ngayon sila nagka-watak-watak. Paano nga nagkawatak-watak? Nang dahilan sa ambisyon sa politika. Yan ang tingin ko. Ang ganda ng samahan nung una. Itong isa, yung Speaker Martin Romualdez, dinimot niya yung kanyang, actually, considered na mentor niya sana si PGMA kasi isang partido lang sila, lakas, CMD. Ang Chairman Emeritus, si GMA, ang president, si Romualdez. Isang partido lang sila eh. Pati si VP Sara, nagkandidato siya, under lakas si MD. So isang partido lang silang tatlo. Mamaya, nung na-sense ng isa na threat si GMA, threat si Inday, yun, dinimot. Doon nagsimula ang lahat, nung dinimot ni Speaker Martin Romualdez, si PGMA. Kung hindi sana nangyari yun, baka maganda pa ang samahan ngayon. Kung kinalimutan lang sana yung ambisyon nila sa politika, malayo pa naman yung 2028 eh. At nagtrabaho lang sila para bayan babangon muli. Hindi sana magkakaganito. Kaya lang, paano? Ang presidente natin, tama si Tatay Digong na weak leader yan. Yun na, because of weak leadership, kaya nagkakaganito tayo.